At dahil eliminated na itong Meralco Balls, sino ba ang magugulat sa balita na ready na raw itong makipag-trade at kayo naman daw dito sa Magnolia Hotshots? Posible raw na i-offer na ng Meralco itong si Brandon Bates dito sa Magnolia kapalit ni James Laput. Wala na bang malulugi sa trade na to? Balanse yan. 6'10 si Brandon Bates, 6'10 din si James Laput. Parehong may potential ang nasabing players kaya sa tingin ko ito isang trade na makikinabang ang dalawang koponan. Itong si Brandon Bates yan ay tinatawag na rim protector. So every time na kinakailangan ng Magnolia ng shot blocker sa loob, magagawa niya ng paraan ni Brandon Bates kaya pwede ito dito sa lineup ni Coach L.A. Tenorio. Si James Laput naman, syempre ganun din ang magagawa para dito sa Meralco Balls. Kaya kung matuloy ang nabanggit na trade, sa tingin ko bagay ito dito sa Magnolia. Lalo na at itong si Brandon Bates, yung estilo ng laro nito magko-complement dito kay Javi Gomez de Leaño, kay Xavier Lucero at sa kay Chris Kun. Kaya nga nasisiguro natin na kung itong trade na to i-offer ng Meralco, dapat i-consider na itong tanggapin ditong Magnolia Hotshots. Lalo na at alam naman natin na maganda talaga yung kanilang pinapakita ngayon. Kung sakasakali na itong Magnolia talaga ay gumawa ng paraan para ma-acquire yan, sa tingin ko magiging mas okay na to para dito sa Hotshots. Lalo na at alam natin na si Brandon Bates magaling na player yan. At kung sakasakali nga na magawa nito ng paraan ng Meralco Balls, mukhang okay na to para sa kanila. Dahil syempre si James Laput naman magaling din na player yan. Kaya wala tayong nakikitang problema sa nabanggit na trade kung sakasakali na ito ay matuloy. As it is, makikita rin natin na itong si Coach L.A. Tenorio talagang hindi matatapos yung kanyang kagustuhan na kumuha ng mga top players para dito sa Magnolia nang matapos na yung napakatagal nang iniintay ng fans ng Magnolia na magkaroon ng kampyonato ang kanilang koponan ulit. Napag-uusapan natin yung mga gustong magkampyon. Ang isang team na talagang gusto rin syempre makagawa niya na yung NLEX Road Warriors, pero nahihirapan sila dahil nga marami silang problema dito sa roster. Ang isang nakikita nating pwedeng solusyon dyan ay kunin itong NLEX Road Warriors, itong si Bill Gosum mula sa Phoenix. Kung hindi nyo pa nababalitaan, maraming nangyayari ngayon dito sa Fuel Masters. Pinalitan nila itong si Willie Wilson at si Jamaica Jarin after one conference only. At may mga ugong-ugong na meron parang mga ibang players dyan na matitrade na. Kaya ito na pagkakataon para dito sa NLEX Road Warriors na subukang makuha itong si Bill Gosum. Si Gosum may dinraft nitong Phoenix Fuel Masters na pang number 8 doon sa nakaraang draft. At yan talaga ang center na inaasahan nila na tutulong sa kanilang roster. Pero dahil nga sa mga pagbabagong nangyayari dito sa Phoenix, huwag tayong magulat kung ito'y pag-isipan ng management na i-trade na dito sa NLEX Road Warriors kapalit naman nitong si Enoch Valdez para maging mas mabilis yung roster nila. Kung ikaw naman ang NLEX, dapat subukan mo na makuha itong si Gosum dahil yan talaga yung magbibigay ng panibagong lakas dito sa koponan ni Coach Jong Wichiko. At syempre yung laro ni Gosum, bagay yan dito kay Robert Bolick. Magkakaroon na sa wakas ng isang big man si Bolick na magagamit niya pagdating sa mga screen and roll na mga laro. Kaya nga sa tingin ko, dapat talagang subukan ditong si Coach Jong Wichiko na kunin na itong si Bill Gosum. Pataas ang potential nito bilang maging isang successful na PBA professional dahil maganda naman ang pinakita nito sa college basketball pati na rin dito sa MPBL. Kaya itong si NLEX Coach Jong Wichiko at si Robert Bolick at yung iba pang players ng NLEX, sigurado nagmamasid dyan dito sa mga pangyayari sa Phoenix at baka ito na pagkakataon nila na ma-acquire ito si Gosum.